Meron nga ba talagang lihim na koneksyon ang BlackRock at Ripple na hindi napapansin ng karamihan? Ayan mga ka-crypto, kung akala mo hiwa-hiwalay lang ang galaw ng malalaking institution, baka kailangan mo ng mag-isip ulit. Dahil may lumalabas ngayong analysis na nagsasabing posibleng may mas malalim na koneksyon sa pagitan ni na BlackRock at Ripple, lalo na sa likod ng XRP Ledger. Ayon po sa crypto commentator na si Stellar Rippler, hindi raw ito simpleng coincidence. Ang nakikita natin ngayon ay mga piraso ng puzzle: tokenization, identity systems, institutional rails, na dahang-dahang nagdudugtong. Hindi po ito headline pump. Hindi ito hype tweet. Ito ay long-term framework na binubuo sa harap natin. Tahimik pero sistematiko. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan. Bakit nga ba mahalaga ang pananaw ni Larry Fink sa tokenization? Yan, simulan po natin kay Larry Fink. Siya po ang CEO ng BlackRock. Ilang beses na niyang sinabi na ang tokenization ang siyang susunod na yugto ng global finance. Hindi ito opinyon ng retail influencer, ito ay pananaw ng taong namamahala ng trilyong dolyar. Kapag sinabi po ni Larry Fink na ang stocks, bonds at saka treasuries ay kailangang ilipat on-chain, hindi po ito future fantasy. Ito ay roadmap. At dito po pumapasok si Ondo Finance, isang project na nag-i-issue ng tokenized US Treasuries mismo sa XRP Ledger. Kapag pinagsama mo ang salita ni Fink at aktual na deployment ni Ondo, may malinaw na direksyon. Ngayon ay ano po ba ang papel ng Ondo Finance at bakit po ito konektado sa BlackRock? Ayan, ang Ondo Finance ay hindi po random startup. Ang co-founder nito ay galing Goldman Sachs, isa pong institusyong paulit-ulit lumilitaw sa likod ng malalaking financial shift. May partnership po si Ondo kay BlackRock at ang kanilang produkto ay tokenized treasuries sa XRPL. Hindi po ito testnet experiment. Ito ay live financial instrument. Kapag ang isang asset manager tulad po ng BlackRock ay kumikilos kasabay ng project na gumagamit ng XRPL, hindi na ito theory. Ito ay execution. At ayon kay Stellar Rippler, kapansin-pansin na maraming senior figures sa BlackRock at saka regulators ay may Goldman Sachs background. Network iyon at hindi po tsamba. Paano naman po naging turning point ang SEC case ni Ripple? Para kay Stellar Rippler, ang legal battle ni Ripple laban sa SEC ay hindi lamang po obstacle, kundi filter. Marami ang inakala na sisirain ito ang kumpanya. Pero ang nangyari, mas naging malinaw ang posisyon ni Ripple sa regulatory landscape. Matapos ang kaso, si Ripple ay lumabas na may mas malinaw na legal footing kaysa sa karamihan ng mga crypto projects. Yan ang uri ng clarity na hinahanap po ng mga institutions. Walang gustong mag-deploy ng trillion-dollar systems sa FUD. At kapag natapos po ang legal uncertainty, nagsisimulang gumalaw ang malalaking plano. Hindi po biglaan pero siguradong direksyon. Ano naman po ang XDNA token at bakit ito nakatawag ng pansin? Dito nagiging interesting ang kwento. Noong July 4, inilaunch po ang XDNA token ng DNA protocol sa XRP Ledger. Ano ang layunin nito? Decentralized identity systems, encrypted medical data, at saka on-chain access credentials. Ngunit, ang mas nakapukaw ng mata ng market ay ang ticker name na XDNA. Bakit?
Dahil may existing na BlackRock ETF na may parehong ticker, XDNA na rin, na nakatuon sa health at saka genomics. Para sa ilan, coincidence lamang ito. Para sa iba, signal ito ng thematic alignment. Hindi proof, pero hindi rin basta-basta. Ngayon ay may connection ba ang Aladdin platform at saka XRPL infrastructure? Isa pang layer ng usapan ay ang Aladdin platform ng BlackRock. Isa po itong core system na ginagamit sa risk management at saka asset allocation ng mga malalaking institution. Ayon po sa commentary, may mga unverified claims na tinitingnan ng Aladdin ang blockchain-based payment rails. At dito po pumapasok ang XRPL na compatible sa ISO 222 messaging standards. Ibig sabihin, handa itong makipag-usap sa traditional na financial systems. Hindi po ito meme chain. Ito ay infrastructure-grade ledger. Kapag ang institutional systems at saka on-chain rails ay parehong naghahanda para sa interoperability, malinaw po ang direksyon. Ngayon ay paano naman po nagtatagpo ang tokenization at saka real-world assets strategy? Pareho pong may malinaw na agenda sina Ripple at saka BlackRock pagdating sa real-world assets. Real estate, treasuries, commodities, CBDCs, lahat ng ito ay gustong dalhin on-chain. Si Ripple ay matagal nang nagsasalita tungkol sa tokenized assets sa XRPL. Si BlackRock naman ay aktibong nag-i-explore ng parehong konsepto sa institutional level. Kapag ang dalawang higante ay tumingin sa parehong destinasyon, kahit magkaiba po ang rota, may convergence. Hindi pa ito announcement, hindi pa ito partnership press release, pero ito ay strategic overlap na hindi dapat binabaliwala. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang sinasabi ng analysis na ito ay hindi po confirmed deal. Ang sinasabi po nito ay pattern. Pattern ng tokenization. Pattern ng identity systems. Pattern ng institutional preparation. Kapag pinagsasama mo sina Ripple, BlackRock, Ondo Finance at saka identity protocols sa XRPL, lumalabas po ang isang posibleng framework para sa future financial system. Hindi po ito mangyayari bukas. Hindi ito para sa quick pump. Ito ay para sa mga marunong magbasa ng tahimik na galaw. At madalas sa kripto, ang tahimik ang unang gumagalaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-kripto. Maraming salamat sa panunood.